Magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa mass media. Ako po si Modi Floranda, National President ng Piston at biktima ng Batas Militar ng 1972 ng panahon ni Ferdinand Marcos. Ngayon ay Marcos na naman po ang nakaupo at patuloy na umiiral yung patuloy na panunupil hindi lamang sa kabuhayan ng mga driver at mga operator. Alam natin na ang sektor po ng transport ay nabibingid na mawala sa karsada dahil sa kanilang mga policy at mga patakaran katulad po ng bugos at tuwad ng modernization program na kung saan ang layunin ng programang ito ay para bigyan daan yung mga dayuhan at malalaking mga negosyante at kapitalista dito sa ating bansa. Hanggat pinapatay yung ating mga lokal na mga manggagawa dito sa ating bansa. Kaya sa atin po, sa bahagi po natin, bakit nga ba tatakbo ang isang driver? Una ay makapagsulong ng batas para tanggalin ang mga samut-sari ng mga policy at mga patakaran na patuloy na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan. Malinaw na sa ngayon ay yung usapin ng modernization, yung pagpapalit kuno nila ng mga sasakyan dito sa ating bansa, hindi po ang ating bansa ang pinapaunlad ng programang ito, kundi ang pinapaunlad dito ay yung malalaking mga dayuhan na kung saan ay sila ang patuloy na nagpapahirap sa hanay-pong ng sektor ng transportasyon at sa ating mga commuters. Kaya sa atin, ang una, kung papalarin po tayo na maging bahagi ng Senado, ay ang unang gagawin natin ay ipahinto yung bugos at tuwad na programa ng modernization. Pangalawa, tanggalin ang matataas na buwis sa produktong petrolyo na nagdudulot ng pahirap sa hanay ng sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan. Pangatlo, yung pong pagsasabatas ng national industrialization dito sa ating bansa. Dapat ang Pilipinas ang gumagawa ng sarili nating public transport. Okay, maraming salamat po, Sir Modi. Tanong po kayo, may katanungan po from the media. Sir Tristan? Tristan, Newswatch. Hi, Sir Modi. Siguro po, ano po yung mga bills related sa transport ang ipipursue nyo kung manalo po kayo sa Senado? Before yung Senate, nag-come up po sila ng resolution to parang i-hold yung modernization, yung PUV modernization. But kayo po, ano yung mga priority bills nyo when it comes to improving the transport sector ng bansa? Sa atin ay ang una nating anin dito, yung kagyat na pagpapahinto dito sa tinutulak na bugos na modernization dahil alam naman natin na hindi ito magsisilbi sa interes ng mga driver at mga operator at ng ating mga commuters. Kaya isa ito doon sa nakikita natin na kailangan baguhin yung sistema ng transportasyon dito sa ating bansa. Maraming mga batas na sinasabi nila na para sa ating sektor, para sa transportasyon. Pero ang nagiging malaking problema ay hindi nagsiserve doon sa karapatan ng ating mga driver at mga operator at sa ating mga mamamayan. Kaya sa atin po, kung sakali tayo palarin na makaupo sa Senado, ay isa yon sa ating pagtutunan na talagang ibasura itong programa ng PUBMP. More? Jean, please. Spillstar.com. Good morning po. Maraming bagong transport na infrastructure ang ginawa these past few years with Build, and Build Better More. Sa tingin niyo po ba naka-improve to ng traffic o nakalala pa? Marami naman talagang totoo naman. Maraming tulay, maraming highway. Kaya lang isang malaking problema dito, ito nga ba yung kailangan ng ating mga mamamayan? Kasi wala namang mamamayang Pilipino, walang mga driver na pwede kang dumaan ng skyway na hindi magbabayad. Kaya kitang-kita po, maraming ginagawa na sinasabi nila na bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Pero ang tanong, kanino ba nagsisilbi yung mga tulay, yung mga skyway na ginagawa? Kundi nagsisilbi din lamang yan doon sa malalaking mga negosyante na kung saan ay sila yung isa nagpapahirap sa atin. Kasi wala naman po libreng karsada sa Pilipinas Di ba? Dumaan ka ng North, dumaan ka ng West, ng South at North. Lahat yan babayaran mo Sino nakikinabang doon sa mga sinasabi nilang pagpapaunlad
ng ating mga kakarsadahan. Ang kailangan po natin ay isang malinaw na serbisyo para sa taong bayan, para sa mga mamamayan. Anyone pa po? Wala na ako nakikita. Sige. Sir Modi, maraming salamat po. Wala na siya. Ay, meron. Okay. Maraming salamat po, Ka Modi. Salamat.